Okay, ayan. So, ang ating unang usapan. Parang naging talk show. Oh, Hindi, anong taon ba kayo nag-start magturo? Ako, 2024. We? Tapos Oo. na ang pandemic. Tapos na. Ibig sabihin, first week bago ko to. mag-2024, nasan ka nun? Sa ano? Sa Red Cross. Natatawa siya. Okay. So, 2024. Ikaw, te. Oo. Ikaw, 2023. Ano na ka lang sa kanya? Isang Pero same lang tayo, di ba? Hindi ka lang nag-teaching agad. Oo. isang taon ka lang. May isang taon Ako kasi ako bago na ako sa Red graduate. Mm-mm. As in, bago. Ikaw, anong year ka, te? Ako ay 2016. 2016 ako nag-start Dito sa Perps. Dito ka sa Perps. Hindi. Saan? Sa isang maliit na paaralan sa bayan ng Bacoor. Ay, Sa ano yon? Sa simbahan. shoutout niyo po siya sa Oo, Bacoor. shout out sa inyo mga sisters. Tinanggap ka doon? Oo. Ay, eto kasi ang kwento niyan. Eto lang kwento. Tatlo kami nag-a-apply ng kaklase ko. Mm. Tapos, doon kami nag-ikot lang kasi taga Molino. Ako naman, taga Sabote ako. Tapos, doon ako nag-aral sa Molino. Mm. So, familiar ako doon sa lugar. Tapos, sabay kami nag-apply. May hawak lang kaming mga folders na may resume and eme. Mm. Wala pa nga yung intent letter kasi hindi namin alam kung saan namin ipapasa. Tapos, nagpunta kami doon, nadaanan lang namin siya. Ay, may school pala dito sa likod ng simbahan. O ganon. Ipasa kami. Pagpasok namin, ang ganda pala dito. Tapos, di yun, pasa kami. And then, hindi sila tinawag. Ako lang ang tinawag. Ay. Tapos, siguro dahil ang dami kong pinaglalagay sa resume ko na kung ano-ano. Yan, ako ang Siguro tinawag. tinanong kayo magkakaibigan, no? What makes you different from other applicants? May ganun siguro. Kumbaga sa drag race, if you want to eliminate someone, who would it be and why? Pero di ba may mga interview daw na ganun? Actually, may ganun. Oo. Noong nag-a-apply pa lang ako dati, pero never ako na-hire eh. Dito pa nga, kasi ito first work ko. Parang May never ano, siyang na-hire. Ano, Ibig sabihin, marami kang in-applyan. marami akong before in-applyan, oo. Okay. 13, to be exact. Pang 13 tong perpetual. So, kinuwento ko sa inyo dati. Very lucky 13 pala to. May tinanong sa akin, sabi, ano daw ba ang edge ko against my competitors? Ganun, tapos hindi ko pa alam ang drag race yung mga panahon na yun. Sagot ko lang, actually po wala po akong masasabing edge ko against my competitor because I believe that each one of us has different strengths and strategies to make our education high quality. Ganun ako. But if there's something that I can showcase to you, that is I am a teachable person and I can adapt to any challenges and I can transform into something you can. As and- a transformer. Oo, ganun talaga yung sagot ko. Tapos, principal yung nagtanong. Tapos, ang eksena na nagda-demo I'm ko. teachable. Sige, sure. You may enroll. Nung nagda-demo ko, ate, tinawag ko siya. Sabi ko, ikaw, tayo ka. Ano ang sagot sa number 1? O, tagalayin ako. Tapos sabi ko, gaga ka. Tumayo naman siya. Tumayo siya, ate. Sa lakas ng student message, Pinatayo bakla. kasi kaya tuloy, naka-13 ka tuloy ngayon. Oo. Naka-application. Nakakatawa yung experience eh. Ang Pero, hirap naman noon, 13 ang in-applyan mo. oo, grabe. Like, Naka-feel ka ng ayoko. oo, umiyak ako. Baka hindi para sa akin ang tip. May ganun kang feel. Actually, meron akong tweet sa Twitter, search nyo na lang. Joke. Alam, sabi ko dun sa Twitter, tatao bang bangka? Ayoko Ano yan? na. Ano yung sabihin ng tatao bang bangka? Kumbaga, I keep sailing to look for an island. But there was no island for me. Ganon. So sabi ko, ate, nung nag-demo ako, yun nga, yung kinikwento ni Ma'am Emma, na nagtatagalog ako. Tapos sabi ko, shit, hindi talaga ako matatanggap kapag nasa prestilyoso kang school, tapos tatagalogin mo yung physics, gaga ka ba? Ate, grabe na kasi yung pressure talaga. Parang 2 days lang yung preparation ko. Hindi, actually 1. Kasi kahaponan lang na nagsabi ko gusto ko pong mag-apply. Sige, balik ka bukas, dalhin mo yung kasi 4 PM ako nagpasa sa HR eh. Tapos sabi, sige, balik ka bukas 6 AM. Punta ka dito kasi magde-demo ka kay
nag-aano ko nun, naghahanap pa rin ako ng mga works. Tapos, may nagsabi lang sa akin na open day perpetual, pumunta daw ako. Na-receive ko yung message parang 2 p.m. Tapos galing ako nasa jeep ako noon. Sabi ko, sige, uuwi lang ako ng bahay. Maliligo lang ako, magdadala ako ng resume. Tapos bumunta ako. Kaya 4 na ako nakarating dito. Shoutout sa traffic ng Las Piñas. Ayan. Tapos pagdating ko dito, hangos pa si bakla. Tapos naka long sleeves ako. Yung long sleeves ko parang parang kulang na lang, pasuko na siya sa buhay kasi pawis-pawis nga ako, 'di ba? Pagdating ko doon, sabi ko, sir, mag-a-apply po ako, baka po may open po kayong teaching. So, kausap mo doon? Si Sir J. Tapos So, yun, sabi name niya. drop talaga tayo. Na para bang hindi sila totoong tao. I-blip na lang. Tapos sabi ko ganun, po, baka po meron po kayong space. Sabi niya, meron ako sa junior high school. Sabi niya ganun. So yun, doon ko na-realize. Go, Kapag lalaban science ko ba, na. kailangan English talaga? Oo. Talaga. Akala ko Hindi- kasi, di ba hindi ma'am sa siya PNU tagal. talaga ganon. So, akala ko naman baka sa PNU lang ng mga science major. Hindi, oh. Sa lahat Hindi, ganun talaga lahat. Sobra ka naman sa PN. Kasi dapat ate magbabiology ako noon. Ay, Tapos talaga. ate natakot ako dun sa prof ko kasi may naging prof ako ng Gen Ed. Tapos, nakalimutan ko na ma'am. Ala, Pero siya yung nagtatawag sa mga students ng parang may dear intellectual keme. Basta ganun siya. Tapos, English siya ma'am magturo. Tapos kapag mag-recite, kailangan English. Oo. Ma'am, ano yun? Alphabetical. Tapos ako, ate, letter Z. Ako lang mag-isa sa dulo. so tapos, Ate, kapag nasa yun na yung English. pinakamahirap na tanong. Oo, tapos magtatago na ako. Kunyari, may ginagawa na ako. Gano'n. Kasi nga, English na straight. Tapos wala akong mapagtanungan. Kasi nga, yun. Oo, tapos So, hindi anyari, na lang ako nagbayo. Natakot tinalim ako. ni FCL. Hindi. Wala akong... Alam mo, Values. pwede ka na, ang one point ko, tatagain ko to. Ganun. wala Alam mo akong na tago. choice. Dahil wala akong So, choice. Tayo, Tayo. sino nga ba kami sa harap ng camera? So, my name is Sir Dwight and I am the super fan of drag. Oo. And shoutout sa mga drag queens dyan, susunod na ako. And ang one port ko, sabi, dahil ang segment mo natin ngayon ay papangalanan na natin forever na ang penging one port. Ang one port ko ay laging basa at may bula. Oo. Kasi Kadiri. pag ginahati talaga, ganun talaga ako eh. Sobrang gawin mo ate. Tapos ate, ibibigay mo yung sa kaklase mo, no? Oo, ate, may deadma kasi nagmamadali na kami. Deadma na, basta kunin mo na yun, sulatan mo, number 1 na. Pag ikaw ang binigyan ng ganyan ng bata. Ng basang Oo. comfort. Ate, marireminis kay childhood ko. Ganun. Kasi doon nga ako lumaki. O, ikaw, sino ka ba? Hello, mga be. Sino ba ako? Hello? Sino ba ako, be? Pangalan lang, di ba? Si ikaw si July. Yo! Ikaw, Lu. Daniela. Hindi. Miss, ayoko na Mika. Pang. Miss Sige na Julian. nga lang. Sige, Mika sabihin na mo. lang. Oo, Miss Mika na Kung lang. ano ayaw. Ang one part ko ay yung hihingi pa naman sa katabi. Oh. Pero ayoko nung katabi nung kay Sir Dwight. Ayoko nung one part ay hihingi sa katabi tapos Oh, madamot, Kaya ate, paano kung kakakain mo lang ng chocolate? Ate, kaartehan mo yan kapag Oo, ganyan. doon- Kasi dito sa ako public hihingi. ganun eh. Dito ako hihingi. Sino ka ba? Sa kanya ako hihingi. Ako si Mirel. At ako yung katabi. Ako yung katabi. Ako yung ano. Ang one point Ang mo? one port ko ay Best Buy. Ay, kaya pala Best hinihingi. Buy. Baka Yung naman. excellent. May ganun, di ba? Excellent ba yun? Alam ko, hindi ba? Yung excellence. Very good na Hindi lang. ko alam. Basta sumasabi sa Ecolay Blue. At ito ang One point. One point! Oo, one point. Wow, pwede one Hey, point. perfect. Para The sa podcast, first episode. Ang ating topic sa first episode ay mga kakaiba or mga hindi makakalimutang experience sa first year of teaching. first year of Ayan. teaching. Dahil uunahin natin, 'di ba? Syempre sa pagtuturo, mas treasured yung mga taong
pinaka nagsimula, yung mga maaga. Bago siya ng anyo. Maaga nagsimula. Uunahin natin yung pinakamatanda sa field. Ay, sorry. Yung first year of teaching ko, yun din ang first year ng senior high. Oh. Yun. Pero hindi senior high ang hawak ko. Ang hawak ko ay grade 9 and grade 10. Yan. Ang grade 9 ko ay 3 section, tapos grade 10, parang 4 na section. So, 7. Tapos, bago lang nga yung senior high nun. So, hindi na grade 10 yung pinakamatanda sa sa school. Parang ganun. Kasi may grade 11 na. Oo. Yung grade, basta ganun, tinataraya ko yung mga grade 11. Sorry po sa mga grade 11. Alam kong malalaki na kayo ngayon. At Kung maririnig ka ng mga grade 11, ano masasabi mo sa kanila? Hello sa inyo. Ang galing nyo. Perfect kayo dyan. Kuha niyo yung inis ko. Hindi, pero magaling talaga sila. Baka ilang years ka doon sa... Tapos dito ka na next. Hindi pa. Bakit ang school ka? 4. Sabi ko na matanda ka na talaga. Nag-4 ako na school. 1 year, 3 years, tapos ito. Pero wait, anong pakiramdam ng Ikaw yung matanda. Yung naka 1 year ka lang dun sa school na yun. Wala, alam ko talaga na hindi ako magtatagal. Tatagal? Kasi nung... Una pa lang or nung nandun ka na? Nung nandun ako. Kasi mababa yung sahod. Tapos tinanggap ko siya kasi sabi ko, gusto ko yung feeling nung school. Kumaga, maganda yung environment niya, ganun. Pero mababa nga lang yung sahod. Oo. So, syempre, dun mo na lang yun mararamdaman kapag araw-araw mo nang, alam mo yun, pag natatanggap mo na yung sahod mo, ay, hindi pala siya tapos pagod sapat. ka. Oo. Ganun. Ate, ang sahod ko nun ay 9 or 10? 10. Ang baba. Ano katod sa sa OT. province. Ano yan? Yung 9-10 na yan? Isang buwan na yan? Oo. Puti. Oh my. Puti. Oo nga. Sa likod ng simbahan yun. Shout out sa inyo. Off Bacoor. Pero hindi totoo na, naman yun. Marami akong memories doon na hanggang ngayon binabalikan ko. Halimbawa, yung sa bayang pagbigkas, ang gagaling ng mga bata doon. Ang gagaling ng mga bata doon. Kaya, nung tayo yung nagtuturo lang sa bayang pagbigkas sa section natin, binabalikan ko yung ginagawa nila. Kasi may video ko nun sa Facebook ko. Tapos, hinanap ko din sa mga Facebook nila. Tapos may mga Na-apply kinopya. ka. Oo, may mga kinopya ko. Diba? Ako, Tapos na dito ako. ng face ko, be. Oo. Yun lang. Sige, sa'yo. Kung sakaling kaya kita. Ang Dito lang ang pinaka... face ko. Ay, ito. Kasi ako, hindi ako nagtagal dun sa Ikaw, bakit ka nagtagal? Oo Hindi nga. matagal na ba ako? Hindi pa ako matagal, be. Hindi, hindi ka Kada hindi ka nag 1 year eh. Oo. Kasi ako nag 1 year lang ako, tapos umalis na ako. Pero ikaw, Wala. bakit ka nag more than 1 year? Carry pa naman. Parang ganun yung pakiramdam. Na parang okay pa naman siya. Kaya ko pa naman. Saka parang feeling ko kasi yung 1 year, trial pa lang yun. Ganon. Tapos yung Hindi mo second pa year. talaga na-feel yung Oo, parang lahat doon, syempre lahat mahirap doon. So parang hindi pa ako nakaka-relax, pwede wait. Parang Okay. ganon. So at least ito, second year ko to. Hindi mo to second year. Second year ko to, be. Bakla, hindi talaga. 2 Third years. mo to. Third academic year. Third ate, academic 2 year, years tama. ko pa lang. Third. Bakit? Paano ba siya Third binibilang? year mo na ngayon, third year. Third academic year and Oo. 2 years ka na in Oo, employment. third year. Yun ang bilang natin. Oh, Third sige. year. Whatever. Pero yun. At saka, di paano ka aalis? First year ako, di ba? Oh. First year ko, dalawa lang kami ni sir. Magre-retire na siya, unahan ko pa siya pag umalis ako. Kaya Hindi nga pilay-pilay yung kaya MCL, nga ako no? hinire. Saka siguro ako rin, kasi masaya ako sa nakasama ko naman. Iba talaga. Ay, oo. Lagi tayong gabi umuwi, ate. Ang uwi namin, 9:00. Tapos kakain pa kami sa labas. Sa mga hindi po nakakaalam, So wala makapag- kami naipon. Kaya tumaba ako lalo, tapos wala akong naipon. Ay, ito na ang naipon. Ito na lahat. Ito. Tsaka sa mga nakakaalam po, mga hindi po nakakaalam, ako po ang bagong salta sa friendship nila. Ano? Kasi si Mika talaga ay adopted friend nila, Sir Mirel, nila Ma'am Melen. Tapos ako lang kasi mag-isang bago nun. Ay, Wala oo. akong kasabay na bago. Parang, Tapos nagtatawanan sila dun, tapos ako nagtatrabaho. Tapos gaganyan lang sa kasama nila. Di ba? Sa talikuran niya na ako gano'n. Pero Gano'n, tapos
sasabihin pa nila, tumatawa siya, o gaganon sila, tapos natalikod na sila ulit. Oo, nag-work siya, tapos ngingiti lang siya. Oo, ngiti lang. Tapos ayayain nila ako, tara kahit hindi, okay lang po. Ganun pa ako pagbago. Mahihiyain ako ng Ang bago. lagi kong ginaano sa kanya yung buhok niya talaga. O, parang unang week mo pa lang dito, ay naano ko Binabash yung na yung buhok ko. Bakit ano Kasi ako sa buwagan. buhok mo? Hindi, buwagan. basta doon lang kami naging close. Doon ko Oo, lang siya like ina-approach. ako Mema siya. lang. Parang makausap ko Mapatripan siya. lang. Hindi, makausap ko lang siya, gano'n. Ano yung buhok mo? Nakita mo naman yung suklay? Parang, Oo, talaga. Dao. Alam mo kung iba yun, feeling ko pina-HR na siya. Bullying. Ganun. gano'n. Pero hindi rin matagal yun na parang wala akong naging close. Siguro after a month or 2, close ko na sila. Kaya nga wala silang maalalang, may naalala ka ba? Na. Na parang hindi Sobrang niyo tahimik ako, mo. na sobrang tahimik ko. Kasi sa inyo Oo. may naaalala sila. Oh? Di ba? Alin? Sa kanila nila Carmela, na yung palagi sila lang yung lumalabas. Oo, yung Uwian pagkakasunod. na tapos sila lang tatlo. Oo, yung mga Mm-mm. ganun. Oo. Tapos, parang sa akin, parang wala daw silang, nung nagkwentuhan tayo dati, Oo nga. parang wala silang alalang ganun. Kasi nga, mabilis lang nila akong naka-close. No? Naranasan ko lang yan ng mga first week siguro. Yung First kumakain 3 ako, days. value. Yung ngayon kumakain ka mag-isa ganun. Kasi nahihiya akong kasabay sila. Saan ka kumakain? Hindi ko dito? na rin maalala. Sa kantin. Ay, bumibili ako mag-isa dyan sa labas. Kila ate na hindi na natin binibilan ngayon. Okay. Ayun, doon. Sa kanila. Doon sa... Yun lang ang first. Oo. Yun yung dahilan. Ba't ako tumagal? Pero alam mo, merong mga ano ha, meron akong moment nung first year of teaching ko na feeling ko hindi ako para sa pagtuturo. First year of teaching Feeling ko parang naman. naramdaman. Oo, Ikaw feeling ko. naramdaman mo Oo, rin yun? ikaw. Ah, talaga? Oh? Ako, oo. Tapos parang feeling ko nga, nun, feeling ko hindi naman siya personal feeling niya. Kumbaga parang feeling ko nun lahat naman ng teacher nararamdaman Hindi niya. ko pa naman Hindi mo pa nararamdaman. nararamdaman yun. Hindi. Pero nakakaramdam ako ng downness, na feeling ko hindi ko nagagawa ng maayos yung responsibilidad ko bilang isang guro. Yung parang maging, ewan ko, sa sobrang dami kong ina-idolize, iniisip ko na ang kulang-kulang ko. Pero pag kunwari end of the year na, or kundi Christmas keme or Teacher's Day, mababasa ko, you've made a significant impact. Kaya yung simpleng sulat ng bata, ano ko dyan? In fact, iniipon ko yon, nilalagay ko siya sa isang lalagyan. Same. Tapos ang sabi ko babalikan ko daw yun. Pag naramdaman ko yung sinasabi niya na parang feeling ko hindi ako para sa pagtuturo, babalikan ko yun kasi yun yung magre-remind sa akin kung ano yung significant impact ko. Oh. Hindi ko pa binabalikan. Ako nabalikan ko na. Kasi hindi ko makita kung nasa Wala. Wala. Ayan. Ay, nagawa na Kaya ako ng mag-slot bago. kayo ng mag-slot sa mga teacher. Oo. Kasi Sulatan iba na kami. iba Pero yung wag impact. negative yung nakalagay. Sinulatan ka nga nakalagay naman. Ang bilis ng turo ni ma'am, Ikaw gano'n. yung nagbagsak. It, Di ba? Wag naman ganun. So wala ka pang ganong feeling? wala talaga. Ano mo naman? Ang Optimistic mo Siguro, naman. bakit siguro dahil din niya talaga, malaking factor kasi yung pag nasa workplace ka tapos kasundo mo lahat ng... Ay, oo. Ay, Shout out sa mga hindi kasundo. Kung meron nakikinig sa atin na hindi kasundo. Anong masasabi ko? So thank you kasi buti hindi kita kasama. Hindi, I mean, natural naman yun. Pero yun nga, pag, yun na naman pinag-usapan natin kagabi, pag nada-down na ako at nararamdaman ko ng something lacking for me, may para kung merong power bank sa katawan na naghahanap ng source, ng inspiration kung ano yung dapat kong i-improve. Kasi gutom ako sa pag-i-improve ng sarili. Ayoko nang ayokong naiiwan ako or parang ayokong nafe-feel ko mediocre ako. Kasi pag feeling ko ganun ako, parang hindi ko naibibigay yung deserve ng mga bata na energy ng teacher, yung lesson, kung paano ko minahal yung pag-aaral. Gusto kong may paramdam sa, tsaka yung privilege na nag-aaral sila. Na
dahil nandito sila nag-aaral sila, kailangan kong galingan. Kasi paano na lang yung mga bata na hindi nakakapag-aral? Paano nila may kikwento doon na, ang galing ng guru namin, sana na-experience nyo to. Niyabang tao. Pero hindi. Hindi yun talaga. Yun yung tinatry kong, basta kapag nakakaramdam na ako na, kumbaga sa drag race, parang naglo-low na ako or bottom, hindi na safe. Ano na ako, dyan na ako nagtatry This mag-gear is up. trash. Charot! Oo. May ganun Nasabihan ka naman. na ni ano. Tapos Sa Prieto ba? malaking factor sa akin yung mga sinasabi. For example, may tao na nagsalita against sa akin, tapos, kunwari, negative siya. Sasabihin ko lang na hindi ako apektado, pero yung totoo, maapektuhan ako nun. Kasi sobrang driven ako ng words. Alam nyo ba, pangarap ko talagang pasok ko lang. Kung hindi ako magde-DepEd, or di ako mapag-ibang basa, pangarap ko maging professor ng eduk. Tapos, di ko nga makonsider sarili ko ngayon na magaling pero may ganun akong idea na parang itong mga na-experience, ipapasa ko siya sa mga tao. Pero feeling ko, ganun din yung mga prof ko. Trinay din naman nila na ipasa. Kaso that was year 1980s. Tapos paano kung ako, year 2025, tapos yung mga estudyante ko, mga magtuturo sa taong 2055, hindi na tumama or hindi na umakma yung mga natutunan nilang learning sa akin. That's why, bilang isang teacher, ano ka din? Pasabay ka sa ano? Sabay ka talaga dapat. Hindi pwede Fadist kung ano ka. yung kasanayan mo. Oo. Yun lang siya forever. Kaya nga, di ba, pag teacher ka, araw-araw, tuloy-tuloy ka nag-aaral. Oo. Pero, Hindi siya natatapos ang pag-aaral mo. Oo. Ganun. Yun naman ang totoong natutunan ko sa edu. Na, hindi daw talaga natatapos sa pag-aaral. Kahit daw hindi ka daw mag-masters, nag-aaral ka pa rin. Oo. Ano ang unang-una niyong iyak Ay! as a teacher? Ay! Sige Ako, muna. eto, hindi ko sige. iniyakan ng PN nyo to, never. Kahit gaano kalala doon, iniyak ako unang-una ay yung TLE ko talaga dito. Yung TLE, pag 2 hours, Shout out! shout out sa naglagay sa akin sa TLE. Ala! Kahit values education ako. Sorry. Talaga, sabi ko sa'yo, 2 hours. Yun, nakakaiyak siya. Iyak ako sa CR. Tapos, yun yung ayaw ko nang pumasok talaga, te. Ayun pala! First year of teaching ko, ayaw ko nang pumasok. Yun yung doon ko yung parang baka hindi ito para sa akin. Ganun. Tapos, kunyari, di ba, motor kami pagpapasok. Diyan. Pag nandyan na sa gate, nakikita ko na yung gate, pinapaliko ko siya, te. As in, pinapaliko ko siya na, ayokong pumasok kasi. Ganun. Tapos, siya, wala na, hindi na sa diretso niya. Wala na, nakita na ako ng mga estudyante. No. E din, mahiya na ako umabsent. Ganun. Tapos, Medyo ayun may teacher na. yung nag-cutting, oo, no? di ba? Nakita ko sa kanina. Ganun. So, wala, ayun. Wala kang magagawa kung hindi nga mag-show up. Ano ba? Ay, ang ganda niya. Yun lang talaga yung magagawa mo. Ang ganda niya. Kailangan mo talagang mag-show up at harapin kung ano yung mangyayari. Parang ganun. Oo. Ganun na lang, wala ka ng choice, kundi pumunta. Oo. Mag-show up ka na mag-show Oo. up everyday. Tapos, hindi mo namamalayan. Naka-isang taon ka nang nag-show. True. Totoo yun. At saka kaya mo pala. Oo. Kasi diba, nag-overthink ako nun, iyak-iyak ako si Bading, iyak-iyak ako sa CR kasi nga, 2 hours, anong gagawin ko sa 2 hours? Di ako nakapag-prepare masyado. Eh diba sabi ko nga, ayoko nung haharap ako sa bata na, parang tanga mo. Alam ko na yan. Yung may ganon, syempre may mga magaganon pa sila. Eh, ang topic ko na yung parang sa mga hotel. Anong alam ko doon? Hindi ko na-experience. May na-experience naman ako, pero basta ganon. So, pili ko, alam na nila yun, gano'n. So, dapat anong bago kung masasabi? Anong infong bago, gano'n. Baka mas magaling pa sila sa akin. Hindi sila na lang magturo. Charis. Yun. Ako ang unang iyak ko na iniisip ko habang Pero nagsasalita. wait lang. Kasi, yun ay talaga, parang katotohanan siya ng mga teachers na minsan ilalagay ka talaga sa subjects na hindi mo major. Mm-mm. Challenge yun eh. Oo naman. Although, siya talaga, parang maintindihan natin na, kasi yung mga, lalo na mga Gen Z ngayon, ayaw nila ng ganyan. Yung, kumbaga, hindi mo master yung turo mo. Oo. Actually. Pero, lahat naman tayo ay dumaan sa ganong pakiramdam. Pero, siguro kasi yung mga
ka-generation ko. Ka-generation. Ano? Mga ano, kumbaga ano kasi kami, ano yan? Kumbaga tinatanggap namin yung Tanggap kung lang ano yung kasi kayo binibigay. ng tanggap. Hindi sa tanggap ng tanggap. Ano? Nagrereklamo din syempre. Pero alam mo yung ang nasa isip namin ay kasama ito sa ano. Kumbaga itong hirap na ito ay Arte. oo, Oo. na hindi ito forever at True. pagdadaanan ko lang to. At kahit araw-araw akong magrereklamo na dinadaanan ko to everyday. Dadating ang panahon na ipagpapasalamat ko na dinaanan ko siya. Ganon. Yun. Meron akong ganong feeling na alam mo hanggang ngayon, may mga times na buti na lang pala nagkaroon ako ng trabaho na 9K yung sahod. Na ngayon na-appreciate ko yung ganitong, may ganon akong ano, na comparing sa mga hindi dumaan doon, na pagpasok nila 20 plus na ang sahod nila. Na ngayon liit na liit sila sa 20 plus. Tapos ako, oh my God. Na meron kang sense of gratitude na nadaanan mo yun dati at wala ka na doon dati. Ay wala ka na doon ngayon. Nakalagpas ka na. Ako naman, may iniyakan ako ng first year ko, yung first time kong magalit nun sa Pearl. Tapos, yung, alam ko hindi sa grade 7 pala, hindi sa Pearl. Tapos, alam ko sa sarili ko na yung galit ko ay overboard. Hindi na siya disiplina, kundi, na siya, parang may halo ng personal. Although di naman ako nagmura, wala naman akong ganun. Parang sinabi ko lang na hindi ko deserve na bastusin niyo ako sa klase. Dinibdib mo na yung Nadibdib ko siya, oo. Tapos umiyak ako dito sa faculty. Tapos na-realize ko, parang, kumbaga sa actor, para kung pinakita na nagbabasa ako ng script. Alam niyo yung parang hindi yun dapat makita sa ating mga guro na masasaktan tayo or mauuna yung emosyon natin kaysa sa way kung paano natin i-handle dapat yung klase. Pero it happens and it will happen to everyone. Talaga na may part na marirealize mo mangunguna yung pansarili mo kaysa sa profession na meron ka o yung suot-suot mo sa araw na to. May ganun ako noon. Tapos umiyak ako kasi sabi ko naman, ayoko nagagalit ako sa kanila kasi nasasaktan ako para din sa kanila na gano'n yung nakikita nilang imahe ng guro. Oo, kasi ako di ko naman na-experience na. Although yes, marami akong teacher na galit, may ingay, pero parang hindi pa ako personally nakakita ng guro na umiyak sa harapan namin tapos masama yung loob na kasi pasaway kayo. Umiyak ka sa harap nila, no? Hindi, nagalit nga lang ako. Dito ako umiyak. Dito, alam ko, sa'yo rin ako nag-open up nun eh. So sabi ko, hindi ako dapat ganon, pero ganon yung ginawa ko. Iyak talaga ako. Tapos sabi ko talaga, ipapaliwanag ko na lang sa kanila siguro sa susunod na pagkikita na hindi ako galit sa kanila personally, galit ako doon sa ginawa nila kasi hindi yun tama, hindi yun dapat yung ginagawa ng isang estudyante. Ganon. Pero dahil nabitawan ko na yung galit ko o yung parang naiisip ko lang na syempre dadalhin ng bata yun sa bahay. Paano kung hindi lahat maayos yung bahay na inuuwian? Paano kung hindi lahat ay masaya yung bahay na inuuwian? Ganon. May mga bata din na hindi nila yung dinadala. Paglabas mo, wala na din. Dala mo na yun. Dead mo na lang. May ganun din. Pero totoo yun. May ganun. Oo. Kaya talagang sabi ko nung first year ko nun. Yan yung kailangan kong palang i-manage pag pagdi-deal ng emotion na kailangan ko siyang i-separate sa profession ko. Yan ang pinakamahirap na part. Although maraming may mahirap na part sa pagtuturo, pero yung aalisin mo yung self. Yung actual mo, self sa professional self. Yeah. Kasi merong mga ina-expect sa atin na na bilang tayo yung adult doon sa classroom. And bilang isa kang teacher na nag-aral na kung paano mag-manage ng class, ganyan.
although you can never master dealing with 45 different personalities at a time. Pero laging hindi mawawala yung expectations na dapat ganito ang ginawa mo. Dapat ganito ka. Dapat naging logical ka more than emotional. Diba? And yun ang mahirap alisin. Kasi kahit anong gawin natin, tao tayo eh. Kasi di ba, we are also expected na maging masaya, na i-enjoy ng klase para mag-enjoy din yung buong klase. Di ba? Kapag nag-enjoy yung teacher, nag-enjoy yung estudyante. True. Ganon. And hindi yun fake. Pag nag-enjoy tayo, enjoy talaga Enjoy yun. Talaga. Galing yun Hindi sa siya kaibutukan pinilit. ng puso natin. Kaya, kapag tayo ay nagagalit, hindi rin yun fake. Totoo yun. Hindi, yun. At Kasi yung galit siya? din na yun, hindi siya hindi siya coming from a place of na-offend lang ako or nabastusan lang ako na, kakapal mo! Ay, take mo lang, no? Take mo lang gumawa ng ganyan. Ay, masok ko yung isip ka. Pero tama. Galing siya dun sa place of, kasi may pakialam ka dun sa mga bata at ayaw mo sila na Lumaking ganon. Tama. Siguro, feeling ko sa akin, yung emotions ng teacher, although hindi naman yung umiiyak sa harap nila. Pero ako, okay lang yun sa akin pinapakita sa mga bata or nalalaman ng bata na pagod ako. Yung ganon. Na parang, di ba minsan masasabi mo na nakakapagod kayo, ganon, basta ganon, yung nararamdaman mo. Kasi para aware rin sila na tao rin si teacher. Oo, ganon, tama naman. Na, ayun, tao rin si ma'am. Ganon, may ganon akong thoughts. Parang minsan, halimbawa, although, bawal, di ba bawal natin or hindi man bawal ba? Or choice lang natin yun na hindi natin sila mutuals sa Facebook, sa Instagram, gano'n. Alam ko choice, hindi naman siya... Parang pero iniiwasan, di ba? Iniiwasan. Di ba parang bawal nga yung mag-profile picture si teacher ng naka-swimsuit? Alam mo ba yun? Di ba may mga gano'n? Code of ethics. Oo, basta may mga gano'n. Or basta kailangan sobrang very... dami kasi ng layers. Oo, tapos parang very role model ka, dapat perfect ka. Parang Dapat para Facebook sa ka akin, nag-excel ka oo. Yung pagiging vulnerable ng teacher. Ang tanga mo pag pinakita Okay mo lang, yung pag-struggle pero mo. sa akin, parang yung pagiging vulnerable ng teacher as a person, hindi siya masama na nakikita rin ng mga bata. Ganon. Kasi parang nakikita nila na, alam mo yun, nakakakuha sila kahit paano ng, nararanasan din pala ni ma'am. Relatability. Oo, ng ganon. Or ni sir. So, kaya nila, alam mo yun. So, baka kaya ko rin. May mga ganong thoughts Pero ang ako. hirap din eh. Ay, No? totoo yan. Minsan. As much as importante or okay lang na magpakita ng vulnerability ang mga teachers, mahalaga din na pinaprocess natin na nagalit ka, sa susunod, i-explain mo kung bakit. Oo. Kailangan hindi Dapat siya alam pwedeng nila kung bakit mo siya ginawa o sinabi. Oo. Hindi siya importante yung processing. Kasi parang sa magulang, di ba? Kapag ang magulang natin parang nagalit sa'yo, kasi hindi mo alam kung bakit kanya pinagalitan. Ano ka na lang, i-overthink ko na lang yun. May minsan maiiwan alam yun mo. sa'yo eh. Minsan alam mo, pero Kailangan bakit kanya mo marinig sa papaluin? kanila. May ganun kang tanong eh. Bakit niya ako kailangan paluin? Maglalis na ako. Hindi niya ba ako mahal? Sige, pare ka na. Ayun. Totoo yun. Ganun. Kailangan talaga yung Alam mo, may naalala lang ako na na memory sa grade 8 Sampaguita. Nawalan ako ng wallet. Nandun sa wallet ko ay 7K. Oh my God. At kailan yan? Pambayad ng bahay yun. Matagal na. Tapos pagpasok ko sa kanila one time, galit ako. Ang taas ng energy nila, hi sir, ganyan, amen. Tapos tinatarayan ko. Tapos parang hindi ko na maalala kung ano yung nangyari. Kung bakit ako wait lang. Teka lang, sandali. Napaganon ako, nasa mismong, hindi pa ako nagsi-start ng klase. Kakapasok ko pa lang, mainit na yung ulo ko. Tapos, bigla akong nag-stop na, hindi naman nila yung kasalanan, ba't mo sila tinatarayan?
Ganun. May ganyan. Huminga lang ako, sabi ko, wait lang, sandali, give me 1 second. Tapos, pagtayo ko, nag-sorry naman ako sa kanila. Hindi ako dapat ganito. Hindi ako dapat nagtataray sa inyo kasi wala naman kayong kasalanan. Ganon. May ganon akong moment. Na importante yung ganong mga moments din kasi naiintindihan ng mga bata na ano, na kung si sir kaya niya mag-sorry sa harapan natin lahat, dapat tayo din. Saka ganyang Tsaka pagiging feeling ko vulnerable yan yung tamang channel ng vulnerability. Mm. Na may transparency siya. Transparency siya na hindi, parang ano siya, ina-account mo yung sarili mo dun sa mali ka. Or sister, nagkakamali Oo, din nagkakamali kami, Dapat ba, ganyan. sorry. Hindi kami yung Oo. figurine Hindi na pala sila nakikita nyo na napaka-perfect. Siguro yun kasi yun nga, parang sobrang perfect kasi ng inaano sa teacher, ng image dapat, na parang bawal ka magkamali, dapat ganito ka, dapat ganyan ka. To the point na yung mga bata, sobrang parang taas na ng expectation sa'yo. Tapos parang kapag nagkamali ka kasi tao ka nga, hindi mo naman maiiwasan. Parang grabe na sila na, hala, sorry naman. Ako Wala naman, sa ang sarili. ano ko dyan, ang Hindi lang main yun take, sa teachers. ang hindi practice, lang. ang isa sa mga practice na nakita ko sa sarili ko, may vulnerability ako. Tapos hindi ako natakot ipakita sa mga bata yun. Yung ano, yung pag nagsasolve kami sa physics, tapos magmamali ako ng solve. Diba? Oo. Dati, nung may tsahin ako, hindi ko siya talaga kamag-anak, pero tita tawag ko sa kanya, ganyan. Ang kwento niya, kasi nag-teacher siya, pag daw nagkamali ka daw, hindi mo daw pwedeng sabihin na nagkamali ka. Yeah. Maghahanap ka ng ibang way. Kunwari, nag-solve ka sa math, hanap ka ng ibang palusot mo na mapatunayan mong tama ka. Tapos inisip ko yun, sabi ko, pwede naman dahil ako ay likas na creative, mataba ang utak, marami akong gustong patunayan, kaya akong gawin yun. Pero parang, to save from hack, talagang kailangan kong gawin yun. Parang, kailangan ba talaga magpalusot pa ako rather than aminin ko na lang? So, ang ginawa ko nung time na yun, nung last year yun nung nagkamali talaga ako pag solve ko. Mali. Iba talaga. Conversion yun ng meters to centimeters. Ang layo ng sagot ko. Sabi ko, wait lang class. Sorry, parang mali si sir. Pansin ko, hindi siya akma. So, I think, dapat, ang ginagawa pala natin, sinasama ko sila sa discovery ko. Sabi ko, ito yung dapat yung tandaan. Kapag feeling nyo tama yung ginagawa ninyo, magdalawang isip ka. Baka kasi mamaya mali na yung ginagawa pag nasa math. Iba yun naman sinasabi. Tapos, doon ko na-realize na parang pinove ko yung tsahin ko na, pwede ba lang ganito, tita? Hindi naman nabawasan yung pagkatao ko. In fact, parang nakakatawa nga na-realize namin na mali ako. Tapos, na-prove namin na pwede pala yung ganito, yung ganyan eh. Tapos on a deeper level, nagre-reflect na ako ng gabi. Pwede pala yung guro magkamali nang hindi ka kinukrucify. Na inaamin mo, nagkamali ka talaga. Nabobo ka! Oo, nabobo ka. Oo, hindi siya demeaning. Kasi tayo, likas talaga sa atin na magkamali. At from that being said, matututunan mo kung ano yung tama o nagigets mo, saan ka mag-i-improve. Usually, yan ang matatanda. I mean, ako, nakarinig rin ako ng gano'n. Oo, ako din. Na parang dapat, bawal ka magkamali. Dapat Huwag mong alam mo sasabihin muna. hindi mo alam. Oo, na parang dapat, kung ano yung nilagay mo dyan, dapat yan lahat alam mo. Parang gano'n. Dapat lahat perfect ka. Para pag may nagtanong sa'yo, dapat masagot mo na maayos. At saan ba tama, diba? Tama naman. Pero kasi, ayun nga, tao ka rin. Pag nandun ka na, hindi mo talaga kayang lumusot. Wala ka nang gagawin. Saka parang, paano kung, alam mo yun, alam ng mga bata kung, may mga batang ganon, na alam nilang, tinatry mong Niloloko lumusot. mo lang sila. Oo. Ganon. So, make it a learning moment more than just a mistake na ano. True. Para lang hindi ka mapahiya. Pero kumbaga, ginawa ko siyang habit rather than a humiliation. No. I mean. Lesson, sisinag ako. Pinaraw-araw na. Rather than a humiliation on my part,
ginawa ko siyang discovery moment. Siyempre, nakakaya talaga yun. Sabi niya kasi, ginawa ko. Kasi magsasolve, no? May mali. Sali. Siyempre, mali. Nagsisimula pa lang, nagsusulat pa lang siya. May mali dyan. Part 1, part 2. Ang one part ko for today ay tawag dito, napaka-colorful ng first year of teaching. Pero it doesn't mean smooth ang pagkukulay. May kulay ka na mapuputol yung Crayola mo. At kailangan mong gumawa ng paraan na hindi mo sabihin, ay putol na, ayoko ng kulayan. Kasi teaching is all about the journey of coloring your 1/4. Materials. Your 1/4. Kayo, ano bang mga 1/4 din nyo? Same. Same. Copy-paste. Yun ang kopya mo. Yun ang comfort ko. Is it? Ayun, yun ang 1/4 ko. Sa akin basta yun, ang one-fourth ko ay sa first year of teaching, di ba first year of teaching kasi to, siya, para siyang roller coaster ride. Mm-hmm. May gagalan, tapos sorry. Year 2! Ayun, yun yung one-fourth ko. Laro. Sa akin, ang aking 1/4 ay, na okay lang, it's okay not to be perfect sa first year of teaching. Parang paglalakad, ang taong pinaka mabilis na tumakbo ay Nadadapa. maraming beses ding nadapa bago siya natutong maglakad. So, allow yourself to make mistakes, allow yourself to explore, to discover things. True. At the end of the day, di ba, kahit anumang klaseng kwentong 1/4 na pag-uusapan, maging gulanit ka mang 1/4, maging gupit-gupit ka mang 1/4, o maging scratch ka mang 1/4, isa lang ang sigurado, ikaw ay isang 1/4. Perfect. Never madidemean or never madidevalue ang pagiging 1/4 mo. At sa mga 1/8 natin dyan. At thank you sa makikinig ng aming 1/4. Gano'n. Thank you so much. Laro!